Ang bowl na yan, ilipat nyo na sa kwarto ko. Pangina na ninyo ang guest room. Buksan ninyo ang mga bintana. Hello? Kuya, Oh, Conrado, napatawag ka. May problema ba? kuya, pumunta ka dito sa bahay. Kailangan ka namin. Kailangan ka ng pamangkin mo. Magandang gabi po sa lahat ng bumubuo sa team ng Aswang Confessions. Itago niyo na lang ako sa pangalang Emilio. Sa panahon po na ito, ay pinaplano namin ang kaarawan at kasal ng aking pamangkin na itatago ko sa pangalang Chona. 29 anyos na siya sa kasalukuyan. Ako ang tumatayong ama niya. Anak siya ng nakababata kong kapatid na tatawagin kong Conrado sa sulat kong ito. Tandang-tanda ko pa nang ipinanganak ang pamangkin ko. Sa bayan ng Gumaca, isang munisipalidad sa lugar ng Quezon Province, taong 1996, Valentine's Day. Ilang araw bago ang itinakdang petsa ng panganganak ng aking hipag na si Denise. Nagdesisyon kami na magsama-sama sa aming ancestral house upang magkaroon ng munting salo-salo. Habang lahat kami ay nagkakasayahan para namang nagluluksa ang kalangitan. Masungit ang panahon ng umagang yon. Ngunit ayon sa balita ay wala namang bagyo. Biglang tinamaan ng kidlat ang isa sa mga punong nakatanim sa aming malawak na bakuran. Sa sobrang gulat ay pumutok ang panubigan ng hipag ko. Dali-dali namin siyang isinakay sa kotse ko para isugod sa pinakamalapit na panganakan. Ang tagal naman. Nahihirapan yata ang mga anak si Denise. Maupo ka nga, Conrado. Nakakahawa yung nervyos mo. Nag-aalala kasi ako, kuya. Kita mo naman siya dyan sa kwadradong salamin ng delivery room. Hindi ko naman dinig ang nangyayari. Huling silip ko, mukhang okay naman. Walang bakas ng pag-aalala ang doktor. Dok, kumusta po si Hipag? Sinabi sa amin ng doktora na isang malusog na babaeng sanggol ang ipinanganak ni Denise. Agad kaming pinapasok sa loob at inabutan pa namin na binabalot ng nurse ang aking pamangkin. Naghalo ang amoy ng alkohol at ang matamis, ngunit amoy metal na singaw ng dugo mula sa panganganak. Puno ng saya at pagdiriwang ang aming mga damdamin. Maging ang nurse ay nakangiti rin. Ngunit napalitan niyon nang hindi maipaliwanag na kaba at kakaibang pakiramdam sa pag-uha noong sanggol. Ano ba yun? Parang kinilabutan naman ako. Oha ba yun? Oha ba yun ni Baby Chona? Nakapanganak ka na pala, Denise? Oo, Ate Emmy. Nagulat tayong lahat. Kasi naman hindi agad umuha itong si Chona eh. Ikaw baby ha. Nagugulat ka. Pakis nga si Papa sa'yo. Ayan kasi, pabling ka. Kaya babae ang unang anak mo, pambayad utang. Ate Emmy naman, ang bait kaya nitong asawa ko. Ako ang first girlfriend niyan. Baka first official girlfriend siguro. Pero ang totoo, madaming reserba yan. Hindi stick to one, yang utol ko. Salamat kuya. Stick to 1 billion. Pasalamat pa ako. Ilalaglag lang pala ako. Ang bait mo din oh. Dinaan na lang namin sa biruan. Alam ko yon at alam din ng lahat iyon. Isang alalahanin na pinili na lang namin
na ipagsawalang bahala. Pero para sa akin, isa iyong premonisyon ng nagbabadyang madilim na lihim ng aming pamilya. Isang lihim na nanggugulo at pilit lumalabas sa tuwing may ipinapanganak na babae sa araw ng mga puso sa aming angkan. Kaya naman, nang magkaroon kami ng pagkakataon na mag-usap ni Conrado, ay agad kong sinubukan na buksan sa kanya ang paksang yun. Sabi nga, prevention is better than cure kung may lunas man sa problema namin. Anong gusto mong pag-usapan, kuya? Dinala mo pa ako dito sa labas. Di ba pwede na isali din natin sila? Conrado, may dapat kang malaman tungkol sa pamilya natin. Mas mabuti na mapag-usapan natin to bago pa lumaki ang problema. Kuya, kung tungkol sa kababalaghan yan, itigil mo. Dahil ba ito sa pag-uha kanina? Sabi na eh. Alam ko naramdam mo na may kakaiba sa nangyari kanina. Huwag mo yung ipagsawalang bahala. Kuya, normal lang na magulat sa uha ng bata. Walang ibig sabihin yun. Hindi mo maitatanggi na may kakaiba sa anak mo. Habang maaga ay dapat nating hanapan ng solusyon. Ang solusyon ay manahimik tayo. At huwag gumawa ng gulo na hindi naman natin kailangan. Mabuhay tayo sa kasalukuyan at hindi sa mga pasalin-salin na mga kwento. Minsan, maganda din ang maniwala sa mga kwento. Kahit bilang gabay lang, mas mahirap kapag huli na ang lahat. Pero syempre, hindi siya nakinig. Hindi siya handang makinig. Kaya hinayaan ko na lang siya. Inisip ko na baka nagkakamali lang ako. At saka anak naman niya yun. Ano ba ang alam ng single na kagaya ko sa pagiging ama? Nang makabawi ng lakas si Denise, nagdesisyon na silang umuwi sa bahay nila sa General Luna. Sumama ako sa kanila para mag-obserba. Sabihin ng praning ako, pero hindi kasi mawala ang kakaibang pakiramdam ko. Parang may nakalukob na kung ano sa pamangkin ko na hindi ko mabigyan ng pangalan. Noong una, wala namang kakaiba. Ngunit makalipas ang 2 linggo, bago ang binyag ni Chona sa gitna ng agahan, isinatinig ni Denise ang kanyang pag-aalala tungkol sa kanilang anak. Conrado, Ano yun? ano kaya kung gawin nating mas maagang petsa ng binyag ni Chona? Bakit? May reservation na tayo sa caterer. May petsa na din sa simbahan. Baka mamaya, kapag pinalitan pa natin, maging mas late pa ang date ng binyag. Nakakatuwaan yata ng mga nasa paligid natin ang anak natin eh. Paano nakatuan? Ilang araw ko na kasing napapansin na may mga pasa at ilang mapupulang maraka ang aming anak kuya. Parang kinukurot o di kaya napanggigigilan? Ano kaya kung kahit buhos tubig lang? Masyado kang nag-aalala. Baka naman marka lang ng kumot. Palitan natin. Baka magaspang lang ang ating nabili. Mukha talagang makurot eh. Hindi ka ba naniniwala? Naniniwala naman ako. Lumaki kaya kami sa pamilya na naniniwala sa mga maligno at kung ano-ano pa. Kaya nga, maiintindihan mo ko kung anong sinasabi ko. Naiintindihan ko naman. Ang sa akin lang, 1996 na ngayon. Hindi pa ba naglalaho ang mga maligno? Baka nanakbo na ang mga yun sa kung saan. Bihira na nga din ako makakita ng mga umbok ng lupa na ang tawag ay tirahan ng mga nuno sa punso. Dinadaan mo na naman sa biro ang lahat. Kailan ka kaya maniniwala? Kapag nagbago na ang anyo ng anak natin? O di kaya'y inatake na tayo?
Okay! Brrr! Kalma tayo! Ako nang bahala para pareho tayong huwag mag-alala. Papayag ba kayo na bigyan ko ng kalmen si Chona? Kalmen? Ano yun? Isang maliit na kwadradong pulang tela yon na tinahi, sinlaki lang ng 2x2 picture. May laman ang sanga ng sinukuan. Ikinakabit sa labit ng sanggol gamit ang perdible. Sinukuan. Ah! Yung kahoy na kahit anong putol mo, may marka ng krus sa gitna. Yun nga! Panliwas yun sa init ng mata, sa balis, usog, mga nuno, at mga pantaboy ng maligno. Igawa mo na din kaya ng pulsera sa gawa sa buto ng saga-saga ang pamangkin mo, kuya. Buto ng saga-saga. Rosary P. Pulang buto yon na may itim sa bandang itaas. Ginagawang bracelet ng mga bata. Pangontra sa usog at sa mga maligno. Bihira nang gumagamit ng ganon. Yung mga bracelet sa Quiapo ngayon, itim at pula na plastic beads na lang ang gamit. Sige, Kuya Emilio. Aabalahin ka na namin. Kaya ba ngayong hapon? May mga naitatago pa naman akong gamit. Sa tingin ko, higit pa sa sapat yun para makagawa ng para sa isang baby. Oo, sa tingin ko bago maghapon ay maikakabit na natin ang kalmen at maipasusuot na natin ang pulseras kay Chona. Huwag ka mag-alala. Katulad ng ipinangako ko, natapos ko nang tahiin ang kalmen at pulseras na gawa sa buto ng saga-saga. Wala si Conrado noon, kaya kami ni Denise ang umakyat sa kwarto ni Chona. Paglapit namin sa kuna ng aking pamangkin, agad naming napansin ang kakaibang amoy na nakahalo sa hangin. Sa una ay aakalain mong may naiwan na manggang na sobrahan sa hinog. Ngunit kapag nagtagal ay parang amoy bakal, amoy dugo. Para bang napapasok ka sa loob ng katayan ng baboy na kalilinis lang at hindi pa tuluyang sumisingaw ang lansa. Naramdaman ko na nagtayuan ng balahibo sa aking bato. Pakiramdam ko ay may kung anong puwersa ang nakatitig sa amin. Ano ba namang amoy yun? Saan kaya nanggagaling yun? Baho! Baka may bunga lang na mula sa mga puno na sumabit sa lulod. Papatingnan ko sa mga katiwala natin bukas para medyo amoy paa na bulok. Kawawa naman si Baby Chona namin eh. Kuya, tingnan mo oh. May mga maliliit na namang kulot si Chona sa braso at binti. May kung ano din na parang kagat ng maliliit na pangil sa bandang paa. Lagi siyang may ganyan sa tuwing palubog ng araw. Oo nga ano. Ha? Naghihilom at nawawala agad. Niloloko ba ako ng aking paningin? Hindi kuya. Ganyan siya. May 1 linggo ko nang napapansin yan eh. Pero hindi naman masyadong binibigyan pansin ni Conrado. Akala ko din nung una, namamalikmata lang ako pero... Hindi din nag-iiwan ng anumang peklat o bakas. Kaiba ito ah. Kailangan ko na makausap si Conrado tungkol dito. Oo kuya, makasuyo na sa'yo. Baka kung sakaling ikaw ang magsasabi sa kanya ay makinig siya. Medyo nagkakatakutan na din kami ni Ate Emmy. Mabuti pa, isuot mo na agad kay Chona itong pulseras na ginawa ko. Tapos ikabit mo na rin ang kalmin sa kanya. Siguraduhin mo na laging nasa bata ang mga yan ha. Sige kuya, sisiguraduhin ko. Ibibilin ko na din kay Ate Emmy. Ay! Ano yun? Nakakagulat naman. Parang sa may bakuran ninyo nanggagaling ah. Teka, sisilip lang ako sa bintana. Baka naman bunga lang ng isa sa mga puno ninyo. Sinong naan dyan? May tao ba dyan? Kuya, may nakita ka ba? Parang may anino ako napansin dun sa may puno oh. Kuya, anong nilalang yun? Ayan o, nakatitig sa atin.
Nakakakilabot. Sa nagahalong kahel at pula na sinag ng papalubog na araw, namataan namin ang isang nilalang na wangis babae na nakakapit sa isa sa malalaking puno. Parang isang higanteng tuko ang paraan ng pagkakakapit ng nilalang doon. Puting-puti ang harapan ng nilalang at malauling sa itim ang likuran. Tumitaw iyon sa pagkakakapit sa puno at tuluyang tumayo. Pansumandali kaming hinarap at pagkatapos ay agad ding yung nawala. Na para bang isa lamang yung paglalaro ng mga anino sa bakuran. Hindi ko naiwasan na makaramdam ng kilabot ng mga sandaling iyon. Kuya Emil, ano yung nakita natin? Wangis babae pero hindi yung tao, di ba? Siguro nga hindi. Imposibleng tao yun. At anong itsura yun? Parang idinikit na lang ang balat sa buto. At ang laki ng tiyan. May mahaba at itim na dila na sing itim ng kanyang labi. Nakakakilabot. Lalo na nang haguri ng dila yung malaking yung tiyan. Subukan mo na kumalma. Nararamdaman ng anak niyo ang takot mo. Tayo ang matanda dito. Kahit sino naman matatakot. Lalo na kung makakita ka ng gano'n ng hitsura. Tapos baligtad pang paa. Napansin mo ba? Nakaharap sa atin ang nilalang na yon nang bumitaw sa puno. Pero ang paa ay sakong ang nakaharap. Anong uri ng nilalang yon? Di ko alam. Di ako makapagbigay sa iyo ng sagot. Masamang espiritu? Maligno? Aswang? Bakit pa orong kong maglakad? Nakakatakot talaga yun. Hindi ako sigurado kung ano yun. Pero kung ano man yun, sigurado akong walang dulot na mabuti yun. Kaya wag na wag mong aalisin kay Chona yung kalmin at pulseras. Oo kuya, makakaasa ka. Kung pwede nga lang na lumipat na kami ng tirahan eh. Aaminin ko po, hindi totoo na hindi ko alam kung ano ang bagay na yon. Alam ko kung ano iyon. Isa iyong nilalang na pinoproblema ng aming pamilya. Sa tuwing may ipinapanganak na babae sa araw ng mga puso sa aming angkan. Isang nilalang na nakasulat sa lumang aklat na iniingat-ingatan ng aming mga magulang. Nilalang na naging kakabit ng aming pamilya nang dahil sa isang sumpa. Isang nilalang na kung tawagin ay Churel. Pagsapit ng gabi, pagdating ni Conrado, ay agad ko siyang kinausap ng sarilinan sa salas ng kanilang bahay. Umaasang makikinig siya sa akin sa pagkakataong iyon. Anong pag-uusapan natin, kuya? Nagpakita na ang kinatatakutan ko, Conrado. Kahit ang misis mo ay nakita na yon. Anong kinatatakutan, kuya? Ang nilalang na nasa lumang libro na iniingatan ng ating mga magulang. Ang Churel. Ang siyang parte ng madilim na lihim ng ating pamilya. Kuya, pagod ako sa trabaho. Hindi ako handa na makinig sa mga kwentong aswang o kung ano man ang nilalaman na impormasyon ng lumang aklat ng mga magulang natin. Wala na din naman sila. Move on na din kaya tayo. Kailan mo ba paniniwalaan ng lahat? Lahat na lang ba iiwasan mo? Kahit ang asawa mo nakikita na ang hindi normal na bagay sa anak nyo. Maging ang mga nangyayari sa paligid nyo. Normal ang anak namin. Normal kami. Normal tayo. Lahat ng bagay sa bahay na ito ay normal. Isa itong tahanan at hindi bahay ng kababalaghan. Ang hindi normal ay ang paniwalaan natin na may hindi normal sa anak ko at sa mga nangyayari. Kahit pa malinaw na ang mga palatandaan? Pwedeng maging bias ang mga yan. Dahil sa mga matandang paniniwala. Minsan tayo din ang umaakit ng masama sa atin eh. Kaya dapat maniwala din tayo na walang katotohanan ng mga ganon.
Dahil alam ko na hindi ako pakikinggan ng kapatid ko kung puro paliwanag lang ako at walang solidong patunay. Nagpaalam ako sandali sa kanila na uuwi muna ako ng Gumaka sa aming ancestral home. Agad naman akong pinayagan ni Conrado pero nakisuyo siya na bumalik ako agad dahil walang kasama ang kanyang mag-ina at hipag. Isang gabi lang akong nawala. Kinuha ko lang sa aming bahay ang lumang libro ng aming mga magulang. Pagbalik ko ng dapit hapon ng sumunod na araw, hindi ko inasahan ang aking inabutan. Mabuti naman at dumating ka na. Mawawala na yata ako sa aking katinuan, pati na din si Denise. Bakit? Anong problema? Nasaan yung mag-ina? Nakuwi na ba si Contrado? Si Denise kasi. Ayun, panay ang iyak, natatakot na kasi. Hindi ko makausap ng matino. Ay, naku, maluloka na ako. Anong nangyari? Hindi ko din maintindihan. Mabuti papuntahan mo na lang sa nursery room. Baka mapakalma mo. Magpapahangin lang ako. Denise? Kuya, ano bang meron sa anak namin ni Conrado? Hindi na ito normal. Natatakot na din ako na lapitan siya eh. Bakit? Ano ba nangyari? Pinapalitan ko kasi siya ng lampin. Tapos biglang naglikot. Hindi ko sinasadya na matusok siya ng pardibli ko na hawak. Sumirit ang dugo. Tapos, parang wala lang. Nanahilom na kaagad ang sugat. Parang pinalis. Nasaan na si Chona? Nandyan siya sa kunin niya. Iniwan ko. Hindi ko na alam ang gagawin ko eh. Ano ito? Anong ginawa mo? Kuya, patawarin mo ako. Hindi kasi ako makapaniwala sa nakita ko eh. Para pati naman na nagbubulong sa akin. Kaya kahit hindi ko gusto, inulit ko na tusukin siya ng pardible sa pigi. Hindi ko sinasadya. Nanlaki ang aking ulo sa aking inabutan. Nakatusok pa ang malaking pardible sa pigi ni Chona. Ang nakapagtataka, hindi naman umiiyak ang pamangkin ko. Nang bunutin ko ang nakatusok na pardible sa kanya, ay agad na umagos ng dugo mula doon. Kumuha ako ng katsyang malinis at pinahid iyon. Pinanlamigan ako sa aking nakita. Wala na ang sugat na dulot ng pardible. Agad iyong naghilom. Nakita mo ba kuya? Sabi sa'yo, hindi normal ang aming anak. Hindi kayo napalitan ng bata na yan sa ospital? Kumalma ka muna, Dennis. Imposible pati mapalitan ang anak nyo. Hindi na siya inilayo sa'yo matapos mong manganak. Eh, anong paliwanag? Ako bang may problema? Baka may sa impacto ako na hindi ko nalalaman. Ikaw na mismong nakakita, kuya. Kausapin mo si Conrado. Nakikiusap ako. Ayaw niyang makinig sa akin eh. Susubukan ko. Sa ngayon, kumalma ka muna. Asikasuhin natin ang anak nyo. Baka naman maging maayos ang lahat pagkatapos ng binyag. Makalipas ang ilang araw ay idinaos na ang binyag ni Chona. Dinaluhan iyon ng ilang kakilala at malapit na kamag-anak. Wala namang nangyari na hindi inaasahan. Nanatiling masigla ang aking pamangkin. Ngunit bandang gabi, nang matapos ang kasiyahan at wala na ang mga bisita, mismong si Conrado at ako ang nakaranas ng kakaiba kay Chona. Oras ng pabibigay kay Chona ng gatas.
Dahil pagod na ang magkapatid na Denise at Emmy sa pag-aasikaso ng bisita, kami na ni Conrado ang nagboluntaryo na mag-asikaso sa aking pamangkin. Nagbibiruan pa kaming magkapatid noon. Mga naging yaya pa nga tayo. Bah, swerte ni Chona. Ang pupugi ng yaya niya. Matso pa ako. Oo. Hindi ka rin naman mayabang kuya. Mag-asawa ka na din kasi. Hindi para sa lahat ang pag-aasawa. At saka, sa'yo pa lang kota na ako eh. Okay na lang ang ganito. Humanap ka na kuya. Mamaya maubos ang mga gaganda eh. Gika. Aanhin ang magaganda kong sakit ng ulo. Ang lansa naman ang nursery. Kuya, pakibuksan nga ang mga bintana. Ang baho! Baka may sawa na dito sa bahay niyo. Dumadalas yata ang ganitong amoy. Dito lang naman sa nursery. Bakit mo naman naisip na baka may sawa? Balansa daw ang lugar kapag may sawa na nagtatago. Ipapacheck ko bukas ang buong kwarto ni Chona para makasigurado. Dahan-dahan, Chona! Hindi naman tatakas ang kamay ni Papa. Parang gusto mo na akong kainin na. Kamay ko yan. Etong gatas mo. Oh. Natigilan kaming magkapatid nang makita namin kung paano sunggaban ni Chona ang kamay ni Conrado. Ang bibig niya na wala pang ngipin ay pinanggigigilan ng mga daliri noon gamit ang kanyang gilagid. Gigil na gigil ang sanggol na kinagati yon. May kung anong uri ng ungol ang lumalabas sa aking pamangkin. Animoy, mabangis na hayop, na sarap sa kinakain. Kung nagkataong may ngipin na si Chona, pihadong putol na ang daliri ng kapatid ko. Palihim kong naipilig ang aking ulo. Baby, gigil na gigil ka sa daliri ni Papa. Baka maputol mo yan, Gika. Ano yan? Ginagaya mo pa si Chona? Ay talagang magkama. Mamaya, makalakhan niya yan. Ha? Anong ginagaya? Sino nang gagaya? Dalawa na kayong gumagawa ng ingay ah. Hindi. Ano yan? Pangalan? Yung nasa likod mo. Lingunin mo. Nakaupo ako doon sa barandilya ng bukas na bintana. Nagtataka akong lumingon at nahintatakutan sa aking nakita. Ang nilalang na nakita namin ni Denise ilang araw nang nakalilipas ay nakasampa doon at titig na titig sa aming tatlo. Nakalabas ang itim noong dila. Nakalugay ang buhok na kulot na maitutulad sa buhok na matatagpuan sa pribadong parte ng katawan na nasa pagitan ng mga hita. Umangil yun at agad na napuno ng nakakasulasok na amoy ang kwarto. Amoy na bulok na dugo. Tulala kaming dalawang magkuya ni hindi namin magawang sumigaw. Siya namang dating ni Denise at ng ate niya na si Emmy. Ay, Diyos ko po, ano yan? Aswang! May aswang! Nahimatay si Ate Emmy! Umalis ka dito na demonyo ka! Ano bang nangyayari dito? May dapat ba akong malaman, ha? Conrado, Kuya Emilio? May mali ba kay Chona? O sadyang napagkakatuwaan lang tayo ng panahon? Ano bang meron? Iniayos muna namin sa higaan ang nahimatay na si Emmy. Pagkatapos ay nagdesisyon na akong kausapin ang mag-asawa. Hindi na maitatago pa ni Conrado ang katotohanan, gaano man niya yon sikapin na ignorahin. Ibinahagi ko sa kanila ang saling kwento ng aming pamilya. Ayon sa nilalaman ng libro na pag-aari ng aming mga magulang. Mula ang angkal namin sa lahi ng mga Hapon.
nananakop noon sa Pilipinas, pangalawang digmaang pandaigdigan. Taong 1942, nang mapadpad sa Pilipinas ang aming ninunong Hapon na isang sundalo. May bitbit siya noon na isang babae mula sa India. Si Aina. Oo, si Aina. Mula siya sa isla ng Andaman at Nicobar. Sa pilitan siyang kinasama ng ninuno natin hanggang sa labag sa kalooban ni Aina. Nagdalang tao siya. Nang malaman yung ng ninuno natin, maging mas malapit siya doon sa babae. Lalo na nang malaman niya na gusto noong babae na buhayin ang bata. Ayon sa mga narinig ko na kwentuhan, nagdesisyon daw si Aina na tapusin ang lahat gamit ang sarili niyang mga kamay nang hindi niya iniaanak ang bata na nasa sinapupunan niya. Oo, tama yon. Dahil sa pagkamuhi niya doon kay Taro. Kawawa naman siya. Sobra sigurong tinanas niyang pagdurusa. Oo, nakaranas siya ng pakainin ng dumi ng baboy, bigyan ng prutas na tinubog sa ipot ng manok, at pagkain tanging mga bibi at talagang baboy lamang ang kakain. Bakit hindi nilang siya pinakawalan? Nang magdesisyon ang ninuno namin hapon na si Taro, napakawalan siya. Huli na ang lahat. Hindi. Bakit mo ba ikinikwento ang napakadilim na nakaraan ng pamilya natin, kuya? Parang hindi pa sapat na namomroblema na tayo. Dahil hindi lang basta tinapos ni Aina ang lahat. Nag-iwan siya ng sumpa Sumpa? Kanino? sa buong angka namin. Tama na yan, Kuya Emilio. Sa paraan ng pagpigil sa akin ni Conrado, kinutuban na ako. Sa paraan ng pamumutla niya, batid ko na alam din niya ang tungkol sa madilim na lihim ng aming pamilya. Pilit lang niyang iniignora. Hindi ako nagpaawat at nagpatuloy ako sa pagkukwento. Hindi ako titigil dahil karapatan din ni Denise na malaman ito. Tama na yan, kuya. Hindi kami interesado. Hindi ka interesado? O alam mo na ang sasabihin ko? Ano? Alam mo din ang sinasabi ni Kuya Emil? Kwentong matatanda lang naman yan, kuya. Kung ganon, ay alam mo nga. Oo. Aaminin ko na. Aksidente kong nabasa ang nilalaman ng libro na iniingatan ni na mama at papa. Kahit pa pinagbawalan ako, pinakialaman ko. Tungkol saan yun? Sa lihim ng pamilya namin, isinumpa kami ni Aina na sa tuwing may ipanganganak na babae sa araw ng mga puso sa aming angkan, babalik ang kanyang kaluluwa at sasaniban ito upang maging aswang. Oh, Diyos kong mahabagin. Sinasabi mo ba, Kuya, ng aming anak na si Chonang? Sa kasamaang palad, oo. Ang nakikita mo natin na nilalang ay ang naghihiganti na si Aina sa anyong Jurel. Ipinakikita niya sa atin na markado na si Chon. Conrado, anong gagawin natin? Ano nang mangyayari sa anak natin? Paano na siya? Magiging ayos din ang lahat, Denise. Huwag kang mag-alala. Maaayos din natin ito. Matagal bago napatahan si Denise. Prinoblema din namin ang ate niya na si Emmy. Nang magising iyon at nanghihisterya. Buti na lang at naniwala siya sa nakababata niyang kapatid na si Denise. Nang sabihan siya na ligtas na silang lahat na nasa bahay at wala ng aswang. Nang maging kalmado na ang lahat, hinarap ako ni Conrado. Pasensya ka na, kuya. Hindi naman kita gustong itaboy. Pero sa pakiramdam ko kasi, hindi nakatutulong ang pakikialam mo dito. Naunawaan ko. Gusto mo lang na mapabuti si Jonah pero hindi sa pag-iwas ang makakatulong. Alam ko. Pero ang pag-iwas ang naging daan ko para sana hindi magdusa ang anak ko. Alam ko yun. Hindi ako pinatatahimik nung nabasa ko sa libro. Mula nang mag-13 ako. Kontrado. Oo, pinakialaman ko ang libro. Kahit pang sabi ni na mama at papa na wag, hindi ninyo alam kung ilang beses kong hiniling na sana sumunod ako. Na sana pinigilan ko ang sarili ko na maging makulit. Gabi-gabi ako binabangungot. Bakit hindi mo kami kinausap? Bakit ko kayo kakausapin? Para saan?
Magpatulong? Humingi ng saklolo sa takot na ako ang may kasalanan? Alam mo ba kuya, isinusumpa ko ang sarili ko na pumayag ako sa isang gabi na makasama si Denise. Kung hindi ako naging marupok, hindi kami magpapakasal. Hindi mabubuo si Chona at hindi sana siya madadamay sa lahat ng ito. Maaari pa naman natin ito maayos. Huwag kang mawala ng pag-asa. Huwag ka ding magpadalos-dalos o gumawa ng desisyon na hindi mo muna pinag-iisipan. Kaya nga kuya, para makapag-isip lang ako, kami ng asawa ko ng ayos. Umalis ka muna. Salamat sa pagtangka mo na tulungan kami pero problema namin ito. Hayaan mo na harapin namin sa paraan na alam ko. Ang ignore ng lahat? Kontrad, nakita mo naman kung ano ang nasa kwarto, hindi ba? Hindi ko alam yon. At ayokong alamin pa. At kahit alam ko pa, hindi ko yun kikilalanin. Normal ang anak namin. Hindi isang sumpa lang ang magbibigay ng problema sa anak ko. Sige, kung yan ang desisyon mo, irerespeto ko. Pero ito ang tatandaan mo. Hindi mo maiiwasan ang katotohanan dahil lang sa pilit mo itong iniignora. Kung sakali na kailangan mo ko, nasa ancestral home lang natin ako. Mga 3 buwan din na hindi niya ako kinibo. Tuloy naman ang buhay ko sa ancestral home. Lumuluwas ako ng Maynila para magpasa ng mga plano o kaya ay makipag-usap sa mga kliyente. Tapos, balik na ako sa pamamahala ng aming property sa Gumaca. Isang araw, habang abala ko sa pag-aayos ng mga kwarto ng aming ancestral house, nakatanggap ako ng tawag mula kay Conrado. Kuya, pumunta ka dito sa bahay. Kailangan ka namin. Kailangan ka ng pamangkin mo. Sige, pupunta na ako. Dalian mo kuya. Matapos kong ibili ng bahay namin sa mga katulong, bumiyahe na ako pa General Luna. Pagdating ko doon, agad akong sinalubong ni Conrado. Yumakap siya sa akin at humingi ng tawad sa naging asal niya sa akin noong nakaraan. Tinapik ko siya sa balikat upang ipaalam sa kanya na hindi ko dinamdam ang ginawa niya. Okay lang yon. Huwag ka mag-alala. Nandito na si Kuya. Salamat kuya. Ano ba nangyari? Noong mga nakaraang buwan kasi kuya. Tulad doong maliliit pa kami, nagkasundo kami na tumambay sa garahe at pinakinggan ko ang gusto niyang sabihin. Sabi niya, mula nang umalis ako nung gabing yon, hindi na tumigil ang problema nila. Lalong naging madalas ang pangangamoy ng malansa sa kwarto ni Chona. Wala namang nakitang sawa sa kwarto ang mga katiwala nang iutos niya na tingnan ang bawat sulok noon. Kahit ang kisame ay ipinasilip na rin niya. Palagi din na nawawala ang kalmen at pulseras ng pamangkin ko. Madalas na nakukuha sa may mga puno o kaya sa mga lugar na hindi nila inaasahan na doon nila matatagpuan. Noong una ay nakukuha pa nila, ngunit dumating ang punto na tuluyan na yung nawala. Pero hindi yun ang talagang naging problema namin kuya. Ano yon? Nang gabi na umalis ka, may nakuha kami na kumpol ng buhok sa tabi ni Chona. Sa mismong kuna niya. Buhok? Oo, Baka buhok ni Denise. O kaya buhok ni Emmy. hindi. Parehong maikli ang buhok ng mga yon. Heto oh, mahaba ang buhok na yan. Kulot na kulot pa. Wala namang kulot sa amin. Nang hawakan ko ang kulumpol ng buhok na iniabot sa akin ni Conrado, nakaramdam ako ng kakaibang kaba.
Kasunod ng iba yung kilabot. Sa pakiramdam ko, parang may buhay ang buhok. Kaamoy iyon ng lupa na bagong basa ng patak ng ulan. Nakaramdam din ako ng kung anong parang malamig na puwersa. Ang gumapang mula sa aking palad, pagapang sa aking braso. Parang mga tuyong dahon na nagsasayawan sa loob ng aking ugat. Naramdaman ko na gumapang ang lamig patungo sa aking leeg. Sinusubukang balutin ang buo kong lalamunan. Parang pinasok ng hangin ang aking ulo. Pagkatapos ay bigla iyong nawala. Gusto kitang tawagan noon na kung pwede kang bumalik pero naunahan ako ng hiya. Okay lang yon. Pero sana nga tinawagan mo na lang ako para nadamayan kita. Anong sasabihin ko sa'yo? Na may buhok sa kunan ng pamangkin mo? Pumunta ka dito? Kahit pa sinabi mo na nakakita ka ng ipis at kailangan mo ako, pupunta ko dito. Kahit pa 10 oras ng gabi. Kung sana ganun lang kasimple ang mga problema nating matatandaan, no, kuya? Kung pwede lang tayong bumalik sa panahon na ipis at mga gagamba lang ang ating mga problema. Ganun na ba kabigat ang problema? Napilitan akong tumawag sa'yo dahil sa isang karimari-marim na pangyayari. Pinatayo noon lahat ng balahibo ko sa katawan. Ayon kay Conrado, abala siya noon sa iniuwi niyang trabaho sa opisina. Puno na rin ng di may paliwanag na takot ang bahay nila. Dahil sa kakaibang inaasal ni Chona tuwing oras ng pagbibigay ng gatas. Maging si Emmy ay takot nang makasama si Chona sa gabi. Kaya kailangan niyang tumulong sa pagbabantay sa anak kahit pagod siya sa trabaho. Nang gabing yon, humingi siya ng paumanhin sa kanyang asawa at sa hipag niya. May madali ang trabaho kasi na kailangang maipasa kinabukasan. Nagkulong si Conrado sa kanyang mini office sa bahay. Ano yun? Denise! Ano nangyari? Denise! Nasaan ka ba? Nandito ka ba sa nursery? Denise! Denise! Ano nangyari sa'yo? Nakita ni Conrado ang asawa niya na walang malay sa sahig ng nursery room. May mahaba siyang sugat sa kanyang braso. Animoy, ginamitan ng matalas na panghiwa. Binuhat niya si Denise at inihiga ng maayos. Madalian niyang binalot ng benda ang sugat sa braso ng asawa at sa kanya tiningnan ang lagay ng kanilang anak. Ngunit nang silipin niya ang kuna, wala si Chona doon. Habang nagkukwento ang kapatid ko, ramdam na ramdam ko ang takot niya. Kita rin sa mukha niya ang pagkalito. Sa totoo lang, kuya, nang makita ko na gano'n ang asawa ko, sobra ang kaba ko. Nanginginig ang mga kamay ko habang binabalot ko ng benda ang sugat niya. May inabutan ka ba sa kwarto? Walang ibang nasa kwarto. Pero parang ang bigat ng hangin. Mabigat? Amoy tanso dahil sa dugo mula sa sugat ni Denise. Pero may iba pang kahalo na amoy. Katulad ng ano? Amoy matamis na hindi ko mawari. Parang amoy ng karning nabubulok. O di kaya ay prutas na naiwang mabulok sa daan habang mataas ang init ng araw. Yung amoy na kumakawala habang nabubulok ang isang bagay sa mainit na lugar. Nakakasulasok? Oo, ganon. Halong hindi ka makahinga. Tapos nasusuka ka. Pakiramdam ko kumakapit yung amoy sa buong kwarto, maging sa damit at balat ko. Dahil sa nakakasulasok na amoy, nagdesisyon si Conrado na buksan ang mga bintana. Ayon sa kanya, nang matapos siya na buksan ang lahat ng bintana ng nursery room, nakarinig siya ng kung anong ungol, parang galing sa galit at mabangis na hayop. Nang iligid niya ang kanyang mga mata, wala naman siyang makita. Agad niyang sinilip ang anak.
sa kuna nito. Ngunit wala ang anak nila doon. Nasaan si Chona? Nakita mo ba? Hindi agad. Inikot ko ang buong nursery. Tiningnan ko ang mga ilalim, ang mga cabinet, maging ang ibabaw ng pasimano, kahit ang likod ng pintuan. Halos ibinaligtad ko na ang buong kwarto pero hindi ko nakita si Chona. Anong ginawa mo? Kinatok ko sa kwarto niya ang natutulog na si Emmy. Nakiusap ako na tulungan niya ako mahanap si Chona. Inikot namin ang buong bahay pero hindi namin siya mahanap. Diyos ko po. Tapos nagdesisyon kami na bumalik sa nursery. Tapos Anong nangyari? naghalo ang kaba, ang pangangasim ng sikmura ko sa aming inabutan. Anong inabutan mo? Si Chona, na hindi namin makita. Nasa tabi ng walang malay na si Denise. Naliligo ang mga maliliit niyang kamay ng dugo. Sana ang benda sa mahaba at malalim na sugat ni Denise. Inalis yun ni Chona. Naliligo ang mga kamay niya ng dugo na mula sa sarili niyang ina. Ano? Ang mata ng anak ko, kuya, nagbabagang pula. Mahahaba at maiitim ang mga nagtutulisan niyang kuko sa maliliit niyang mga kamay. Tapos, kitang-kita ko ang ligaya sa kanyang mukha. Nagdilaan niya ang dugo sa mga daliri niya. Panginoon ko. Gumawa siya ng ungol na animoy hayop na ligayang-ligaya sa kanyang ginagawa. Wala na ang anak ko, kuya. Nang mga sandaling yun, hindi ko na siya kilala. Nang akmang lalapitan ni Conrado ang anak, ay siya namang sigaw ni Emmy. Nang mapagawi ang tingin niya sa salamin, nang hilakbot ang kapatid ko sa nakita niya sa full-length mirror. Ang tsurel na ilang beses na naming nakita ay nakababa o animoy nakapatong sa anak niya. Sanib kung sa madaling salita. Nakangisi ang maitim na labi at inlabas ang maitim na dila. Kita ko ang panginginig ng balikat ng kapatid ko nang sabihin niya sa akin ang nakita niya. Oo, kuya. Ang halimaw na nilalang na yun. Hawak niya ang pulseras sa bigay mo sa pamangkin mo. Walang hirap niya yung pinutol. Sumabog ang mga buto sa sahig. Ngunit nang tingnan ko ang anak ko, wala naman doon ang hayop natural na yon. Wala? Parang nang iinis lang siya na sa salamin ko siya nakikita pero wala siyang pisikal na anyo. Muntik ko nang sugurin ng sakal ang anak ko. Buti at napigilan ako ni Emmy. Salamat at may umawat sa'yo. Kuya, anong gagawin ko? Anak ko pa ba ang nasa nursery room? Talaga bang ito ang sasapitin ng anak ko? Huwag kang mag-alala. Hahanap ako ng solusyon. Magpakatatag ka. Nang mapakalma ko ang kapatid ko, dinalaw ko si Chona sa kwarto niya. Mahimbing na natutulog ang aking pamangkin. Wala din ang kakaibang amoy sa kwarto. Napadasal ako, humingi ng gabay. Umasa na baka sakali ay may masagap akong sagot. Nang wala akong maisip, umalis ako saglit. Natagpuan ko ang aking sarili na naglalakad sa may dalampasigan. Naalala ko ang isang kilala ko sa San Pablo, Laguna. May lola yon na magaling na albularya. Dala ang pag-asa sa aking dibdib. Bumalik ako sa bahay nila Conrado. Nadatnan ko siya na laglag ang balikat na nakatingin sa kawalan sa salas ng kanilang bahay. Buti at gising ka pa. Akala ko iniwan mo na kami. Nag-iisip lang ng konti at may ibabalita ako sa'yo. Ano yun? Baka matulungan tayo ng lola ng kakilala ko. Taong simbahan? Hindi, albularya yun. Magaling daw, sabi ng kakilala ko. Taga dito sa atin sa Quezon. Maraming magagaling dito. Tubong Quezon pero nasa San Pablo, Laguna. Siya nga. Tara na. Lumakad na agad tayo. Bukas, lumakad tayo. Madilim-dilim pa lang. Sa ngayon, magpaalam tayo ng ayos kay Denise. At yun nga ang aming ginawa. Matapos kaming makipag-usap kay Denise, ay nagbiyahe kami pa Laguna. 4:00 pa lang ng madaling araw ay nasa biyahe na kami. Matapos ang halos 4 na oras na biyahe,
ay nasa San Pablo City na kami. Sa tulong ng mga mabubuting loob na nagtatricycle at ilang lokal ng lugar, narating namin ang bahay ni Lola Penning. Malayo pa lang kami sa gate ng kanyang lugar ay sinalubong na niya kami. Sabi ng aking gabay, may darating na nangangailangan ng tulong. Tuloy kayo. Nakikita ko na may sumusunod sa inyo sa dilim. Magandang umaga po, Lola Penning. Ako po si Emilio, yung kakilala ng inyong apo na si Juancho. Oo. Naikwento ka niya sa akin. Pero hindi talaga ikaw ang may kailangan sa akin, hindi ba? Kung hindi yung kasama mo. Ako po si Conrado. At naparito ka dahil sa anak mo. Alam ko. At alisin mo yung pagkabigla sa mukha mo. Hindi ako psychic. Nabanggit din ng apo ko ang tungkol sa iyo. Naikikwento ka din daw ng kuya mo sa kanya. Simpleng tao lang si Lola Penning. Praktikal at hindi katulad ng ibang albularya na pasisiklaban ka kaagad. Na biglang magsasabi na nakita na niya o alam na agad niya ang mga bagay-bagay. Nakinig lang siya sa aming kwento. Nagtatanong ng ilan, tapos diretso na ulit sa pakikinig. Nang natapos kami na magkapatid sa pagsasabi ng aming sadya, hiniling niya na makita ang lumang libro ng aming mga magulang. Binasa niya iyon at pagkatapos ay isinauli na sa akin. Conrado, pakisulat mo sa papel na yan ang buong binyagang pangalan ng iyong anak. Isama mo na ang kompletong petsa ng kanyang kapanganakan. Heto na po. Hindi maganda. Nalulukuban ng dilim ang anak mo. Kung ganun, ang sagot po ninyo sa aming tanong ay Oo. Magiging aswang itong anak mo. Wala na po bang magagawang paraan? Sabi niyo'y nabinyagan na ang bata. Bago pa naging mas malala ang mga pagpapakita at pagpaparamdam. Opo. Isuko mo na lamang ang anak mo. Hindi ko po magagawa yan. Hindi kasalanan ng anak ko ang lumabas siya sa mundong ito. Bakit kailangan siya ang magdusa? O anong gusto mo? Hayaan na lang nating magasik ng lagim yung bata? Sige na naman po, Lola. Pangako po, babayaran ko kayo. Hindi ito tungkol sa pera lang. Wala talaga akong maisip. Baka naman po kahit konti meron kayong alam. Nagbalat ng bunga ng nganga si Lola Penning. Dinurog iyon gamit ang bayuhan niya na marmol. Pagkatapos ay inilagay yon sa ikmo at sinabuyan ng apog. Humarap siya sa silangan at bumulong-bulong. Bago niyang ninuya ang ginawa niyang nganga, nang maidura niya ang laman ng kanyang bibig, binigyan niya kami ng pag-asa. Sa susunod na Biyernes, balikan niyo ako dito. Bihira ang kabilugan ng buwan na tumatama sa unang Biyernes ng buwan. Mayo at Tres yun. Sasama ako sa inyo. Maraming salamat po, Lola Pining. Huwag ka munang magpasalamat sa akin. Saka na kapag tumalab. At panalangin ko sa itaas na ako ay gabayan at pahiramin niya ng lakas upang tumalab nga tayo. Magdadasal din po ako. Tama, dahil walang ibang pwedeng tumalo sa kasamaan kung hindi ang kapangyarihan ng ating may kapal. Puno kami ng pag-asa na bumalik ng General Luna. Bitbit din namin ng ilang pangontra at pangliwas ng masamang elemento. Kagaya ng bili ni Lola Penning, isinabit namin ang mga iyon sa bintana ng kwarto ni Chona, maging sa kanyang kuna. Isang hapon, 2 araw bago ang nakatakdang pagsama sa amin
ni Lola Peneng. Naranasan namin na magalit ang Churel. Nasa loob kami ng kwarto ni Chona noon, nagkakasayahan. Aba akala ko talaga, habang buhay na akong matatakot dito sa cute na si Chona. Ayan ate, ginagantihan ka na ng pamangkin mo. Nagtatawag na ng ulan ng baby. Ay, wag naman. Peace na tayo. May sinampayang tita sa labas. Wag kang magpaulan na. Wag kang magpaulan muna, please. Mabuti at kahit papano ay natahimik tayo. Mabuti nga. Saan yun ang gagaling? Sa bintana. Tingnan nyo. Umuog ang mga bintana. Parang nais gibain. Nagagalit siya. Dahil hindi siya makatuloy. Hindi niya maabot si Chona. Ate Emmy, isinauli mo ng palaspa sa may main door ng bahay, di ba? Hindi. Binalik ko sa altar. Ano? Ano? Sabi ko ibalik mo sa pinto. Denise! Kunin mo si Chona sa kuna! Sumiksik kayo sa sulok ng kwarto! Huwag mong bibitawan ang kabal na ibinigay ko sa'yo! Kabal, yung bakal na krus na may doblehan na nakapako na Kristo sa magkabilang tabi. Oo, yun! Kahit anong mangyari, anong man ang makita at marinig mo, huwag mong bibitawan! Saktong pagkasabi noon at nakita namin sa pintuan ang Churel. Labas na ang mga pangil noon. Nagtutulo ng laway. Nakatikwas sa mga buhok na kulot at nagbabaga sa galit ang mga namumulang mata. Napuno ng mabahong amoy, kahalintulad sa nabubulok na bagay ang kwarto. Unti-unti nung nilapitan si Conrado. Dahan-dahan namang umuurong ang aking kapatid. Ako naman ay pasimpleng kinuha ang buntot pagi na pahiram ni Lola Peneng sa amin. Maikli lang yun, halos singhaba lang ng isang ruler. Pero ang sabi ni Lola Peneng ay mabisa. Iwinasiwas ko yun. Akala mo hindi kami lalaban, ha? Nagkakamali ka! Hatawin mo na! Eto ka sa'yo! Manahimik ka na sa kabilang buhay! Ay na! Pero hindi ko napuruhan ng Churel na si Ayana. Mula sa kung saan ay tinabig ako ng kanyang buhok. Tumilapan ako at humataw sa isa sa mga kabinet ni Chona. Nawalan ako ng malay. Nang magbalik ang aking ulirat ay gabi na. Nag-aayos na ng magulong kwarto ang aking hipag at ang ate niya. Kumusta ka, Sleeping Beauty? Anong nangyari? Nasa na yung Churel? Naglaho. Matapos sa buyan ni Ate Emmy ng asin na may basbas ni Lola Peneng. Umalis na kaya yun? Kung tuluyan man yung umalis, hindi natin kailangan ng ritual ni Lola Peneng. Pero sa tingin ko, pansamantala lang pananahimik nun. Tama. Habang mahina yon, kailangan matapos na ni Lola Peneng ang ritual. Sumapit ang umaga ng Mayo at 3. Maaga kaming lumakad at dinayo si Lola Peneng sa kanyang tahanan sa San Pablo. Nang makarating kami ay agad kaming inabutan ni Lola Peneng ng mga gamit na isasakay sa sasakyan. Mga gamit daw niya iyon sa panggagamot. Wala pang isang oras ay tapos na naming isakay sa kotse ang lahat ng kailangan. Doon na naghabilin si Lola Peneng. Makinig kayong mabuti. Sa oras na sumakay ako sa sasakyan nyo, bawal na kayong lumingon. Naku naman, paano naman yan, Lola? Ako po ay nagmamaneho eh. Maaari mong gamitin ang iyong mata para tumingin sa tabi. Pero bawal lumingon ang ulo mo. Kung hindi maiiwasan na lumingon, dapat ay kasama ang buong balikat at katawan. Parang may stiff neck, ganon? Mismo. At isa pa, iwasan ang pag-uusap. Mas mainam kung paulit-ulit kayong magdadasal nang sumasampalataya ng paulit-ulit
hanggang sa marating natin ang inyong lugar. Parang gusto ko noong maiyak. Bawal lang ang lumingon. Kailangan pa na paulit-ulitin ang pagdarasal. Pero para sa aking pamangkin na si Chona, gagawin ko ang lahat. Seryoso naming sinunod ni Conrado ang bili ni Lola Penning hanggang sa marating namin ang General Luna. Ang sama ng hangin! Ano pong problema, Lola? Masyado nang masama ang hangin dito. Bilisan na natin at nang makapagsimula agad tayo. Mabuti at dumating na kayo. Bakit? Anong problema? Si Jonah kasi kanina pa nagliligalig. Mga bantang tanghali, binabato din niyang kung anong mahagip ng kamay niya. Yun ang oras na nagbabiyahe kami papunta dito, Ining. Samahan mo na kami sa kwarto ng bata. Simulan na natin ang panggagamot. Nang marating namin ang nursery kung saan nandoon si Chona, ubod na ng gulo ang kwarto. Masangsang na rin ang amoy ng tanso na humahalo sa kung anong bulok na matamis na hindi ko mawari. Parang may bulok na karne na pilit pa rin niluluto kung saang pugon at umaalingasaw ang baho nun. Tinawag ako ni Lola Penning at inabutan ng tela na puti. Ilatag mo ang telang ito sa gitna ng kwarto. Ikaw naman, Conrado. Bigyan mo ako dito ng baru-baruan ng anak mo. Samahan mo na din nagbigkis. Ikaw, Ining. Ano ang pangalan mo? Ako po si Denise. Mama po ako ni Chona. Hetong langis. Lagyan mo ng pakrus sa noo ang anak mo. Pati na din sa bunbunan at sa may pusod niya. Sa tuwing gagawin mo, ibulong mo ang buong binyagang pangalan ng bata. Sige po. Nagtirik ng 2 malalaking kandila si Lola Penning sa harap ng telang puti. Singtataba iyon ng badelang kawayan. Nagbudbud din siya ng mga buto ng saga-saga sa gitna ng tela. At may dinikdik siya na kung anong mga dahon sa kanyang dikdikan ng nganga. Ilang sandali pa at inilagay niya ang mga yon sa telang puti at iniabot kay Denise. Denise, ipainom mo ang katas nito sa anak mo. Pagkatapos ay ilapag mo siya sa gitna ng telang inilatag ko sa gitna ng kwarto. Sige po. Lola, ayaw pong lunukin. Dinudura po eh. Just ganyan. Lola, pwede po ba na isalin ang bibig sa bibig? Maaari naman. Kung ganon, ay ako po magpapainom sa aking anak ng katas. Denise, iabot mo si Chona sa akin. Kita ko kung paanong tiniis ng aking kapatid ang pait ng mga katas. Ipinasa niya iyon sa kanyang anak gamit ang kanyang bibig. Nang maipalunok na kay Chona ang katas, inilapag niya na ito sa gitna ng telang puti. Agad na naging pula ang mata ng aking pamangkin. Muling tumapang ang amoy ng nabubulok na karne sa paligid. Nagsimula ng magdasal si Lola Penning. Inuutusan kita, masamang puwersa. Bitiwan mo ang batang ito. Hindi siya nararapat sa masama mong balakin. Ikaw na namatay sa galit. Huminahon ka at matuto kang magpatawad. Sundan mo ang tunog ng kuliling na ito at hiwalayan mo siya. Pagkuliling muli ni Lola Penning, tumigil ang lahat ng ingay. Nawala din ang mabahong amoy. Paluhod na naupos sa lapag ng kwarto ang manggagamot. Puno ng saya ang mukha ni Conrado nang lapitan niya ang kanyang anak. Tumalab ang panggagamot sa akala namin. Walang ano-ano'y biglang tumalsik si Conrado. Nakita namin nang nanghaba ang mga kuko ni Chona. Maitim, matulis. Ang kanyang manipis pa na mga buhok ay biglang lumago at naging kulot.
Ang mga mata niya'y namula at nagkaroon siya ng naglalakihang ngipin na matutulis. Muling binuhay ni Lola Peneng ang mga kandila at ibinalot niya sa telang pula si Chona upang mapigilan itong gumalaw. Hindi tumalab ang panggagamot. Masyadong malakas ang sumpa. Nasa loob na ni Chona ang tsurel. Anong gagawin natin? Baka may iba pa kayong alam. Wala na. Tuluyan ang nilamon ng dilim ang bata. Wala na akong magagawa. Kung sumpayan, pwede ba yung ilipat? Sambutin ng iba? Ilipat? Ibig mong sabihin, alay, kahalili? Ganun ba? Ipapalit sa bata? Parang ganon. Ngunit ilang araw pa ang kakailanganin. Kailangang dasalan at pakainin ng pangungusap ang hayop na iaalay. Paano po kung tao? Paano kung tao ang voluntaryong tatanggap ng sumpa? Ano? Linawin mo nga ang sinasabi mo. Paano po kung tao ang paglilipatan ng sumpa? Abay kahit ngayon din. Pero hindi tama yon. Hindi mawawala ang sumpa. Bibigyan mo lang ng mas maayos na mapupuntahan ang sumpa kapag ganon ang ginawa. Paano kung mamatay ang sumpa kasama ng tao? Sino namang gonggong ang magpapakabayani ng ganon? Walang tao na nasa hustong isipan ang gugustuhin na maging aswang. Pagkatapos ay tatapusin ang sumpa ng kasama siya. Grabe namang sakripisyo yon. Ako, para sa anak ko. Para sa kanya na hindi niya kasalanan ang ipanganak siya sa mundong ito. Gagawin ko yun para sa kanya. Ano? Ano ba yung pinagsasabi mo, Conrado? May ibang paraan pa naman siguro. Kasalanan ko ang lahat ng ito, Denise. Kung sana lang ay pinagtuunan ko ng pansin ang madilim na lihim ng aming pamilya, hindi na sana kayo nadamay ng ating anak. Hindi mo yun kasalanan. Kasalanan yun ng ninuno nyo na gumawa ng masama. Ng abuso. Hindi ikaw ang gumawa nun. Pero dugo niya ang nananalaytay sa akin. Dahil sa kanya kung bakit ako buhay ngayon. Ikaw ba ay desidido na dyan? Siguradong may kalalagyan ka sa gagawin mong yan. Kung ako ang tatanungin mo, hindi ko ito ibibigay bilang suhestyon. Isa lang ang gusto kong malaman, Lola Pining. Tatalab po ba ito? Kung papayag po ba ako na sambutin ng sumpa? Makakaligtas po ba si Chona? Oo, ang pag-aalay mo ng buhay nang dahil sa pagmamahal mo sa iyong anak ay magiging mabisang proteksyon. Hindi lang sa anak mo, kung hindi sa mga saling lahi na magmumula sa anak mo. Hindi na sila makakasama sa sumpa. Gusto ko siyang pigilan sa kanyang gagawin. Inisip ko noon, baka may ibang paraan. Baka pwedeng ako. Pero naiintindihan ko ang sinabi ng manggagamot. Ang mismong sakripisyo ng kapatid ko ang magiging proteksyon ng angkan na magmumula kay Chona. Tigil ang mga luha na pinanood ko na lang si Conrado. Alam ko, isa akong walang silbi na kuya. Basura, mahina. Kuya, bahala ka na sa mag-ina ko. Huwag mo silang pababayaan, ha? Baka naman may iba pang paraan. Ako na lang kaya. Wala naman akong pamilya. Kailangan kanila dito. Siguro nga ay meron pa. Pero kailan pa natin yun mahahanap? Kapag ganap ng aswang si Chona, alam nating lahat na wala ng lunas kapag nakatikim na siya ng lamang loob ng tao. Walang nakakabalik sa pagiging tao ng isang naging aswang na. Kailangan ka din ng anak mo. Nandito ka naman, kuya. Proxy kita. Iyakap mo ako sa kanya. Ihalik mo ako sa kanya. Baka siya matulog. Palagi mong sabihin na mahal siya ng papa niya. Na kahit duwag ang ama niya, naging matapang siya para sa kanya. Basta baala ka na sa kanya. Gagawin ko. Gagawin ko lahat ng pilit mo. Huwag kang mag-alala. Palalaking ko siyang kilala ka.
Kukulitin din kita. Palagi kitang babalitaan. Conrado, maghintay na lang tayo. Eh ano kung maging ganap na aswang si Chona? Alagaan na lang natin siya. Itago. Hindi naman lahat ng tao naniniwala sa aswang. Pwede nating sabihin na may mental illness siya at genetic defect. Denise, hayaan mo na makabawi naman ako sa anak natin. Sa akin ang galing ang sumpa mula sa angka namin. Hayaan mo na mailigtas ko siya. Sa ganitong paraan, nakabayad na din ako sa aking kasalanan. Sa aking pagiging duwag na harapin ang katotohanan. Paano, Conrado? Handa ka na ba? Baka makahulagpos na sa balot niya si Chona. Pagkasabi noon ay pumunta na ang kapatid ko sa gitna ng tela. Paupo siyang lumuhod at niyakap niya ang nanlalaban na si Chona. Kinrusan siya ni Lola Peneng ng langis sa noo, sa bunbunan at sa pusod. Habang sinasambit ang buong binyagang pangalan niya. Pagkatapos ay may isinubo na itim na bato. Biglang nagpakita ang tsurel at niyakap nun si Conrado. Walang ano-ano'y nakita naming biglang naging isa sila. Doon niya binitiwan si Chona na naging normal na ulit ang anyo. Nasa loob na ni Conrado ang tsurel na yon. Depende na lang kay Conrado kung kakayanin niyang tapusin ang laban na ito gamit ang sarili niyang mga kamay. Kilala ko si Conrado. Hindi siya sumisira sa sinabi niya. Anumang balakid, anumang pagsubok kapag sinabi niya gagawin niya. Sana nga'y kayanin niya. Masidhi ang kagustuhan ng naghihiganti na ito na maipanganak bilang aswang. Maging ang sanggol na wala pang muwang ay kanyang idinamay. Kakayanin niya yan. Naniniwala ako sa kapatid ko. Mahal niya ang anak niya. Wala siyang hindi ibibigay para kay Chona. At kinaya nga niya. Eksaktong 9:00 ng gabi, kinagip niya ang benditadong punyal. Tinapos ni Conrado ang sumpang minana ng kanyang anak mula sa aming angkan. Tiimbagang pinigil ko na humagulgol. Nauna na sa akin ang aking matalik na kaibigan, ang aking konfidante, ang aking kabiruan, ang kasundo ko sa maraming bagay, ang aking kapatid. Sa harap naming lahat at sa harap ng sumpa, pinatunayan niya na walang hihigit sa pagmamahal ng isang ama para sa kanyang anak. Matapos ang laban sa tsurel, animoy nakidalamhati sa amin ang langit. Bumuhos bigla ang napakalakas na ulan. Walang kulog, walang kidlat. Isang malakas lang na buhos ng ulan. Silbing tagaiyak sa mga luhang hindi namin lubos na maibuhos. Parang nakikiluksa sa atin ang langit. Ganito din ang kalangitan ng dumating si Chona. Ang tanging pinagkaiba lang ay walang kulog at kidlat ngayon. Tapos na ang lahat. Ligtas na ang bata. Normal na din ang iyak niya. Salamat sa sakripisyo ng tatay niya. Salamat Lola Peneng sa tulong ninyo. Ligtas na ang pamangkin ko. Sigurado ako nagpapasalamat din si Conrado sa inyo. Ano bang nagawa ko? Wala naman akong kapangyarihan. Nanghiram lang ako ng lakas. Natapos ang gabi na yon, nahalo ang aming lungkot at pagpapasalamat. Lungkot sa sinapit ni Conrado. Pagpapasalamat sa ginawa niyang sakripisyo para sa kanyang anak. Ako, pinanindigan ko ang pangako ko sa kapatid ko. Inalagaan ko si Chona at naging katuwang ako ni Denise sa pagpapalaki sa kanya. Hindi naging kami,
Ginugol ko ang buhay ko para sa pamangkin ko. Sa kasalukuyan ay sa Makati kami nakatira. Pinili ni Chona ang mag-aral ng medisina. Bakit nga ba ako sumulat dito? Para maglabas ng bigat ng damdamin at para humingi ng inyong opinyon. Kung kayo ang nasa kalagayan ko sa ngayon, sa palagay niyo ba, nararapat na ipaalam ko kay Chona ang naging sakripisyo ng kanyang ama? Dapat ko ba na ipaalam ang lihim ng aming pamilya? O dapat ba gayahin ko na lang si Conrado? Ilihim ang lahat. Total, ligtas naman na siya. Hayaan ko na lang na basta alam niya kung gaano siya kamahal ng papa niya at ibinilin siya ng papa niya sa akin. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa pagpili ng aking kwento. Aabangan ko po ang mga opinyon ninyo.